Sa dinami-dami ng pwede nating lutuin, ito pa talaga yung kailangan nating lutuin, no? Sa linggo-linggo natin magbiyahe. Ooh, wow! Lahat yata ng pagkain, hinarap ko na. First time lang akong nag-feature at actually nakarinig na yung mammary glands, I guess, ng inahing baboy ay niluluto pala. Siyempre, dibdiba ng laban. Mga pagkain mukhang out of this world. Yung ulo niya, feeling ko hindi talaga dito sa planetang Earth, no? Tatakpan o titikman? Bawal ito sa high blood. Ako, alam mo, high blood ako. 150 over 120. Ilang lugar na rin ang nabisita ko na mayaman sa kasaysayan, pero kung minsan, nababalot ng misteryo at katatakutan. Sabi daw may treasure daw. Sinasabi ng mga tao na meron pa silang naririnig na ingay na nanggagaling sa loob. Ngayong gabi, sama-sama nating subukan ulit yan. Dahil ang best of the best, kailangan balik-balikan. Pwede naman manok, di ba? Kumikibot-kibot at malambot. Parang daliri, pero walang buto. Kinakain daw ng hilaw? Kakasaba kayong tikman yan? Ano kaya itong appetizer natin? Yung gumagalaw na mukhay, may mga gumagalaw. Yan! Ito ba yun? Kakainin ko na ba ito ngayon? Pero, ko. Yung worms, yung worm na mataba, tapos sa dulo may ano, yun yung ngipin nila, na yun yung tinatanggal, tapos kinakain, di ba? Pwede naman manok, di ba? Pero bago ako, hamunin muna natin tong Agusan del Norte, biyahero correspondent nating si Mikay. Sige nga, Mikay, una ka muna. Sunod ako. Hala, cute man siya. Joke lang, hindi ito yung kakainin natin. Itong deep fried abatod. Isasawsaw natin siya sa mantika niya. So yung process ng pagluto nito ay diretso lang. Plainly yung abatod, bahala ka diha. So kainin na natin. Crunchy. Tanggalin natin yung ulo. Dahil matigas. Maharap. Medyo may texture. Pero medyo sweet. So all good. Okay, sige na nga, pero di ko lang basta titikman yung abotod. Ako pang magluluto, kasama si Juday ng Agusan del Sur. Sa dinami-dami ng pwede nating lutuin, ito pa talaga yung kailangan nating lutuin, no? Paano po ba yung luto natin sa kanila? Ano ito? Spicy. Spicy? Coconut worm. Okay, woo! Lutuin na natin yan, Juday. Kailan niyo po kinakain to? Tuwing fiesta po ba? O kung nakainom kayo ng madami? O Pag trip mo, pag-trip? bawal ito sa high blood. Ako, alam mo, high blood ako. Na high blood ka ba? 150 over 120. Ikaw muna. Teka lang. Teka lang. Oh, hindi kailangan ko malaman kasi kung paano kainin. Hindi kasali yung black Hindi. Oh. Sige, go. Alam mo texture niya? Omelette. Medyo konting na overcook mo na itlog. Medyo crunchy. Masarap no? Masarap siya. Pero masarap to dahil may butter, may garlic, pati may sili, at luto, at hindi gumagalaw. Okay ako. But wait, there's more. Tahong? Pero mukhang ipis. At ano to? Bakit parang may buntot? Yung iba kinakain ng buhay, especially yung bagong kuha lang. Kung mahilig ka sa kilawin, talagang masarap siya. Ang tawag nila rito sa kapis, ugpan. Tinatawag din itong tongue shell dahil sa hugis nito. Sinasabi ng mga matatanda na talagang ito yung mga natitirang mga prehistoric na mga organisms. They go millions of years back yung mga ugpan na yan. So one is kinilaw. Fresh na fresh pa, tapos meron ka lang sili, meron ka lang suka. Then, I think ito yung kinakain. Matigas yung ano niya, tail. Yung loob, pwede mong sipsipin, pero yung labas, medyo matigas. Now, apparently, bukod sa tail, yung mismong shell, nag-unravel ng laman. Ito yun. And in true gata fashion, lahat ng kakainin mo na may gata, masarap. Pero yung texture niya, parang kumain ka ng any edible shellfish. Kapag very picky ka sa pagkain, I guess it could be intimidating. I mean, kulang na lang, magsasalita siya na parang, I'm gonna eat you. Parang ganun.
Kakainan naman ito sa Hernani Samar, ang kanilang sisig. Mukhang ngipin? Ano naman to? Kakagat ba ako? Tarukog. Yung texture niya ay chewy. Parang kumakain ka ng pusit. Dahil nga niluto na siya with ingredients ng sisig. Kahit ano sumasarap. Ito yung kumakapit sa bato, sa may dagat. Pero hindi malalim, malapit na sa beach. At least pag pupunta ka dito sa restaurant na to, may options kayo na matikman yung itong delicacy pero cooked in a very familiar way para at least you guys can still enjoy. At hindi talaga tayo tinatantanan ng mga mukhang ipis. Pero sabi nga, kahit sa pagkain, bawal ang judgmental. Wow! Dahil kapag naluto ito, mukhang masarap. Ang tawag nila rito sa Eastern Samar, tamontaha. Top view, mukha siyang prawn. Yung ilalim niya, mukha siyang lobster. Yung ulo niya, feeling ko hindi talaga dito sa planetang Earth, no? Texture niya parang masisda. Hindi katulad ng shrimp or lobster. Pagkuha mo dun, parang pwede mo silang iangat tapos i-peel off dun sa shell. Ito, parang siyang mashed. Yun yung texture. Then again, galing siyang planetang Saturn. Dito naman sa Bukawi, Bulacan, ang pambato nilang putok-batok talaga raw dinididib. Sa inahing baboy lang daw kasi ito, nakukuha? Ano kaya ito? Ito po yung fresh, no? At kailangan, kapag bagong katay, kailangan it's either iluto na agad or i-freezer para kasi mapapanis. Dahil may masisira. Dahil may gatas pa sa loob. Correcto. Kasi nga mamariglan siya. Kasi mamariglan siya. And at the same time, yun yung nagpapasarap doon sa niluluto niyo. Oo, kasi may buttery taste siya, milky, saka creamy. Yun yung katangian. Bentang-benta ang kanilang sinuso for 17 years. Isa siya sa mga exotic food. Is it? Okay. Yung iba, lasa nila balot. Yung iba naman, atay. Medyo may pagka-fibrous kasi yung texture niya. Yung mga kumet. Ito na ang pinakaantay natin. Tikiman time na. Usually po ba, ang sinuso ay kinakain with Suka. suha? Pero titikman ko muna siya Maliit. ng maliit. Ay, no. Parang siyang kimchi. Ay, kimchi. Hindi ito. Hindi yung parang kikiam. Hindi siya lasang liver. Hindi siya lasang balot. Wala akong maisip na pagkain na Kalasa. wala po eh. Pero alam ko na fried siya. Wala siyang masamang aftertaste. Pero alam mo lang na masarap siyang fried food na bagay siya sa sile, sa suka, at something sweet. Parang siyang luncheon meat kasi. Parang siyang processed Tama, food. Ang kakaibang delicacy na ito ng Bukawi, perfect pang ulam at pulutan. Kung sisiw lang sa inyo ang mga kakaibang pagkain, itong mga lugar na nakapagpapatayo raw ng balahibo, kakasaba kayong puntahan? Hindi ako naniniwala sa mga ganito, pero sinabi nila na itong area na to medyo may something. Now, yung definition ng something na yun, kaya na mag-define, no? Sinasabi ng mga tao na meron pa silang naririnig na ingay na nanggagaling sa loob. Isa sa dinarayo dito sa Capones Islands, Zambales, ang isang lumang lighthouse. Sinasabi nila dito sa lighthouse ng Capones, something eerie. Bago ito marating, kinakailangan muna mag-trek. Konting update lang ng mga biyero, no? Actually, papunta na kami dun sa lighthouse pero tumigil kami muna dahil medyo lumakas yung ulan. Actually, pakadaon lang namin dito sa Capones Island. Biglang, ewan ko, parang asama kagad ng panahon. I mean, alam mo, sabi mo naman, hindi ako naniniwala sa mga ganito. Pero sinabi nila na itong area na to medyo may something. Now, yung definition ng something na yun, kaya na mag-define, no? Ngayon, medyo stuck kami dito. Tuloy na tayo sa Trek de Heros. Pero napalaban kami dahil masukal at madulas ang daan. Sinasabi nila dito sa lighthouse ng Capones, something eerie. In fact, last time na tumira at nag-guard ang mga Coast Guards ay back in 2019. And sinasabi ng mga tao na meron pa silang naririnig na
ingay na nanggagaling sa loob. So, tara subukan natin. Sir! Okay, sir. Ay, Gusto kami sa duty, sir. diyan kayo galing? Ay, sir. Okay. Panahon pa ng mga Espanyol nang itayo ang lighthouse. Kung kayo'y matatakutin, dapat na isama lahat ng pwedeng isama. Yayain ng buong pamilya, barkada at bumisita ng mas maaga. Pero makakalimutan ng takot at pagod kapag natanaw na ang 360-degree view na ito. Ito na pala ang lihim ng lighthouse, a view that will take your breath away. Ang isang lumang simbahan naman sa Eastern Samar, may itinatago rin daw na sikreto. Dahil sa ilalim raw nito, may nakabaong ginto. Sabi daw may treasure daw. Basta yun lang, treasure lang daw ang pakay nila paghukay nila dito. Ito ang ruins of the old Hernani Church. Itinayo ito noong 1884 ni Vicente Pila, isang paring Franciscano mula sa Espanya. Natayo itong simbahan, double purpose to dahil naging paralan din ito. Kaso may dumating na sakuna. Kahit na winasak ito noong 1897 ng isang malakas na bagyo at patuloy na sinira ng mga sumunod na kalamidad, may natitira pa ring ruins ng simbahan. Pero hindi pa raw dito natatapos ang pagiging misteryoso ng simbahan. Pinaniniwalaan kasing may mga ginto raw na nakabaon dito. Nasita namin, naguhukay doon banda. Yung simbahan namin, nag-billion, saka yung mga tao pumunta lahat dito. Kung anong kinukuha nila dito, hindi nila nakuha. Sabi daw, treasure lang daw ang pakay nila paghukay nila dito. Pero magpahanggang ngayon, palaisipan pa rin kung totoong may ginto sa ilalim ng lumang simbahan. Kapag usapang trending, hindi magpapahuli riyan ang mga pagkain lagi may kakaibang paandar. Sarap na. Dahil sa mga vlogger, sila yung nagpangalan ng ribs. Ginawa nila mong dinosaur ang tinawag nila. Lahat ng samut-saring gimmick na yan, bentang-benta sa Batangas. Ice cream na di raw agad natutunaw. At kahit anong taktak, hindi raw bumibitaw. Ice cream ala Tatay Bobby kay Charn. Tay Bobby, sinabi ko sa team ko, sabi ko, alam mo, nagkikrave ako ng ice cream. Nandun kami sa Quezon City, sa may GMA. Kala ko, babanggitin nila, malapit lang, convenience store. Sabi nila, ay, pumunta ka ng San Juan, Batangas, para kumuha pa ng ice cream galing kay Tatay Bobby. 3 hours ang nakalipas. Nandito na tayo ngayon. Bakit po talagang kilala kayo at bakit pinupuntahan yung ice cream nyo? Wala pangaligan. Okay. Ay mga sungkol ko po hinahanap na lang pang mga sungkol dito. Sa mga eskwelahan, mga estudyante. Alam ko po sumikat ho din kayo dahil sa tulong ng social media. Nag-viral po yung mga videos. Hindi ko alam kung sino po nagsimula nun, pero yung way mo of, I guess, pag nasandok mo na ba, na-scoop mo na yung ice cream, tapos nun, isa-serve mo na dun sa customer mo. Nagpapakitang gasya ito, at tingnan ito, pag kinalaglag, local ice cream po ito. Sige nga, subukan natin yan. Baka dinadaan mo lang ako sa chika, Tatay Bobby ha. Dahil sa init ng panahon, ang ordinaryong ice cream, tunaw at nalalaglag agad kapag itinaog. Samantalang ang ice cream ni Tatay Bobby, ayaw ngang mag-let go. Maganda nga naman consistency ng ice cream ni Tatay. Oh. Ang sarap na. Matagal na ako hindi nakakain ng ice cream. Sa totoo lang po. Pero isa pa sa dinarayo at pambato ng mga Batanggenyo, ang Lomi. Tawagin ang buong barangay dahil dito sa San Luis, Batangas, ang kanilang Lomi hindi lang basta special o overload, kundi to the highest level. Overload kung overload dahil sa toppings pa lang, mabubusog na ang buong barangay. Lumpia, kikiam, dynamite, atay, liempo, fried chicken, bacon, chicharong bulaklak, bagnet, nilagang itlog, sisig, meatballs at ubod din ng laking mga chicharon. Name it, they have it. Mahigit 15 times ang laki kumpara sa kanilang regular size Lomi.
Ala papaano natin sasandukin natin yan? Nabuhala! At sobra kung sobra, ang laki! Burger na may laking 27 inches na pang 40 na tao namataan sa Laurel, Batangas! Pasok! Ilalaban po natin na Philippine largest burger. Ito po ay ang ating King Kong Burger na kung saan ang sukat po nito ay 27 inches. Mayroon po tayong patty na may timbang na 10 kilo. Kasama po ng ating King Kong Burger ay ang chicken nuggets, buffalo wings, onion rings, at saka nachos at fries. Okay, mga biyero, nandito tayo ngayon sa Burger Ahoy. At ang view natin, syempre, walang tatawid sa view natin dahil ito yung Taal Lake. Medyo maalon lang, mahangin, pero masarap para sa atin yan. But they are situated medyo mataas. So talagang nararamdaman natin yung hangin. Of course, kitang-kita naman kung ano yung talagang pinupuntahan at pinipatronize ng marami dito ay ang kanilang burgers. And not your regular size burgers, although they have their regular size burgers. They have like gigantic burgers. Of course, you know, why will I even bother having a taste here? We can taste the big burger. I mean, pinuntahan natin yan dito eh. Oop, balloon lang pala sa gitna. Hindi lang. I gotta see it. I mean, I'm sure it's so tough for the chef or people in the kitchen to actually prepare this one. There you go. Ang tanong, will you slice it like a pizza? Will you slice it yung triangular or will you slice it na parang square? Or sabay-sabay kayong kakain parang boodle fight? Ano nga ba? Kain muna tayo ng french fries. Ang humamon, Gotong Batangas, na mala Jurassic daw ang laman? Yan ang Goto Dinosaur ni Kuya Oliver na mahigit 5 times ang laki kumpara sa kanilang regular goto. Sa lahat ng parte ng baka ay ginuguto namin. Paa, ulo, laman, balat, bituka, bulalo. Kaya lang nagkaroon ng kung tawagin ay dinosaur dahil sa mga vlogger, sila yung nagpangalan ng ribs. Ginawa nila mong dinosaur ang tinawag nila. Hindi lang good for sharing, anli sabaw din. Mga sikreto ng mas mahabang buhay, i-reveal mismo ng ilang lolang umabot na sa 100 years old. Nag-iisang centenarian mula sa Mabini, Pangasinan, kanin daw ang nagpapahaba ng buhay. Ang sikreto ni Lola Ursula, ang fermented rice na kung tawaging binuburan. Bahaman o bagong saing ng kanin, lalagyan lang ng dinurog na bubur o yeast at asukal, saka mano-manong hahaluin. Isisiksik ng mabuti ang kanin at doon pa lang tatakpan. After 2 days, it is ready to eat, but it is no much too big. But for the 3rd day, it is already more than ready to eat. Isa raw sa sikreto sa malakas pang pangangatawan ni Lola ang pagkain ng isang kutsarang binuburan bago mag-agahan habang wala pang laman ang kanyang tiyan o bago matulog. Kung kanin ang sikreto ni Lola Ursula, ang nakilala namin sa Sipalay Negros Occidental na si Lola Serena na 100 years old na sa susunod na taon. Alak naman daw ang katapat. Ano po ba yung mga gawain nyo? Kung bakit umabot ko kayo ng 99, hindi pa rin ako mapaniwala na 99 years old ho kayo. Hinihingi ko iyon sa Panginoon. Talagang hinihingi ko. Meron po bang bawal sa kinakain nyo? O kayo po ay gulay lang po ba? Or talagang balansyado lang po yung pagkain? I eat everything. In moderation. Yeah. So, okay lang po na, uy, may crispy pata. Okay lang. Lechon. Ay, ito po yung gusto ko pong malaman. Nay, umiinom po ba kayo? Oo, kung mayroon. Kunya, beer. Appetizer. Kunyari, beer, gin. Yeah. Tasting. Yes! Yes! When there is an appetizer. Appetizer. Opo. You have that lechon, the skin, you fried it crispy, then you eat it. So, yung lechon na yun, Nay, kukunin nyo po yun, i-deep fry nyo po, tapos kakainin nyo po. Crispy. Crispy pa yun. About biyahe, mas nagiging makabuluhan tuwing may naiuwi tayong kakaiba. Out of this world.
at mga makapigil hiningang karanasan. Hindi kailangan laging pasalubong ang bitbit pag-uwi dahil kung minsan, sapat na ang kakaibang kaalaman at karanasan mula sa mga biyaheng hindi malilimutan at talaga namang babalik-balikan. Sir! Okay, sir. Gusto kami sa duty, sir. Diyan kayo galing? Ay, sir. Okay.